Magandang araw sa ating lahat, sa aming propesor at sa ating mga kaklase. Kami ang ikaunang grupo ng 2BSHM4J na tatalakayin ang hinggil sa pagsasalin. Tatalakayin namin ang patungkol sa pagsasalin, ano ito, paano, at bakit ito ginagawa at iba pa. Umpisahan natin sa pagtalakay kung sino si John Dryden sa pangunguna ni Binibining Jeline Iglesia. Ang unang katanungan, sino ang proponent o teorista ng iyong artikulo? Ang aming teorista sa aming artikulo ay si John Dryden. Si John Dryden ay kilalang makatang Ingles, kritiko sa panitikan, tagasalin at manunulat ng dula na nabuhay noong ika-17 siglo. Ang kanyang pinakamatanyag na tula ay ang Absalom at Achitophel noong 1681. Ang tula ay nagsasabi sa Biblia tungkol sa paghihimagsik ni Absalom laban kay Haring David. Kilala din siya bilang satirist at siya ang unang makata ng England noong 1668. Siya ay tinuturing na isa sa mga pinakadakilang English literacy figure sa kanyang panahon at gumaganap na isang mahalagang papel sa paghubog ng panitikan sa panahon ng pagpapanumbalik. Dahil dito, tinawagan ang kanyang panahon bilang Age of Dryden. Ngayon naman ay magpunta tayo sa pangalawang katanungan, ano ang kanyang paglalarawan o definisyon hinggil sa pagsasalin? Sa pagsasalin ni John Dryden, isang kilalang manunulat at manunuri sa panahon ng Enlightenment, binigyang pansin niya ang kahalagahan ng pagsasalin bilang isang paraan ng paghahatid ng kaalaman at kultura sa ibang wika at kultura. Ayon sa kanya, ang pagsasalin ay hindi lamang paglilipat ng salita mula sa isang wika patungo sa iba, kundi isang proseso ng pagbuo ng isang bagong akda na papalapit sa orihinal na kahulugan nito. Ayon kay Dryden, ang isang magaling na tagasalin ay dapat na may malalim na kaalaman sa parehong wika at kultura upang maiwasan ang pagkawala ng kahulugan at emosyon ng orihinal na teksto. Mahalaga rin na maibigay ng tagasalin ang tamang tono at estilo na nararapat sa layunin at konteksto ng pagsasalin. Next po. Mayroong tatlong paraan ng pagsasalin si John Dryden. Ang una ay ang paraphrase. Ayon kay John Dryden, ang paraphrase o pagsasalin sa latitude ay isang pamamaraan ng pagsasaling may malawak na pagkakasunod-sunod sa orihinal na teksto. Sa ganitong uri ng pagsasalin, binibigyan diin ni Dryden ang pagbibigay ng mas maluwag na interpretasyon sa mga salita at kahulugan ng author ng orihinal na teksto. Ang paraphrase o pagsasalin sa latitude ay isang paraan upang maipakita ang kahalagahan ng interpretasyon sa pagsasalin. Ito ay nagbibigay daan sa tagasalin na magbigay ng sariling pagkaunawa at interpretasyon batay sa kanyang karanasan at pananaw, habang pinapanatili ang integral na kahulugan ng original na teksto. Sa pamamagitan ng ganito pamamaraan ng pagsasalin, pinakikita ni Dryden ang kahusayan ng paggamit ng wika at interpretasyon upang maipahayag ang kahalagahan ng orihinal na teksto at ang halaga nito sa iba't ibang wika at kultura. Ang paraphrase o pagsasalin sa latitude ay isang mahalagang aspeto ng pagsasalin na may layuning mapalawig ang pagkakaunawa at interpretasyon ng mga teksto sa iba't ibang wika. Ang pangalawa naman ay ang metaphrase. Ayon kay John Dryden, ang metaphrase o tumbasan ay isang paraan ng pagsasali na nagpapakita ng malapit at literal na pagsasali ng mga salita mula sa orihinal na teksto. Sa ganitong uri ng pagsasalin, ang tagasalin ay sumusunod ng malapitan sa mga salitang ginamit ng author at sinusunod ang eksaktong pagkakabuo at estruktura ng orihinal na teksto. Ginagamit ng mga tagasalin ang metaphrase upang maipakita ng malapit ang katulad na kahulugan at estruktura ng orihinal na teksto. Ito ay layunin na makuha at maunawaan ng mga mambabasa ang nilalaman at kahulugan ng orihinal na teksto ng pinakamalapit sa orihinal. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi
palaging nasasaklaw ng metaphrase ang mga nuances, kultura ng mga sanggunian, o mga idiomatikong pahayag na matatagpuan sa orihinal na teksto. Ang pangatlo ay imitation. Ang imitation ay isang konsepto sa pagsasalin ng wika na tumutukoy sa paggaya o pagsunod na maingat sa orihinal na teksto o wika. Mahalaga na mapanatili ang kahulugan, estilo at tono ng orihinal na teksto upang maging epektibo ang pagsasalin. Sa madaling salita, ang imitasyon ay isang pamamaraan sa pagsasalin na naglalayong mapanatili ang katangian at kahulugan ng orihinal na teksto habang isinasalin ito sa ibang wika. Ito ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagsasalin upang masiguro ang epektibong komunikasyon at pag-unawa sa pagitan ng mga nag-uusap at nagkaintindihan sa magkakaibang wika. Next page po. Ang pagsasali ni John Dryden ay hindi lamang simpleng paglilipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pa. Sa halip, ipinaglaban niya ang pagbibigay buhay sa teksto sa pamamagitan ng sining ng pagsasalin na ipinakita ang kanyang malalim na pangunawa at husay sa larangan ng panitikan at wika. Sa paggamit ng sining ng pagsasalin, napapansin na si Dryden ay nagbibigay buhay sa orihinal na teksto. Ipinapakita niya ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga salita at paggamit ng tamang estilo at tuntunin ng panitikan. Niintindi niya ang malalim na iba't ibang aspekto ng panitikan at wika at kung paano ito maaaring maipahayag ng wasto sa target na wika. Sa pamamagitan ng dagdag bawas, ipinapadali niya ang pag-unawa ng mga mambabasa at magpapakilala rin sa mga author ng orihinal na mga akda. Kahit na may mga hamon ng modernasyon na wika, na ipanatili ni Dryden ang kanyang kasanayan sa pagsasalin. Bilang isang huwarang tagasalin, nagbigay siya ng inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon ng manunulat at tagasalin na nagtakda ng pamantayan para sa sining ng pagsasalin. Ang kanyang contribution ay nagbukas ng mga pintuan para sa mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa sining ng pagsasalin. Bilang isang manunulat, naunawaan ni Dryden ang kahalagahan ng paggamit ng sining at retorika sa pagsasalin. Sa halip na maging literal, ang pagsasalin ay dapat magamit ang malikhaing pakikisama ng mga salita at mga pangungusap upang maipahayag ng maayos na mga ideya at damdamin ng ipinapahayag ng original na teksto. Sa pangkalahatan, naituturing si John Dryden bilang isang tagapag-ambag at tagapagtatag ng kasalukuyan mga pamantayan at pagkaunawa sa pagsasalin. Pinakita niya at pagsasalin ay hindi basta-basta paglipat ng mga salita, kundi isang malalim at malikhaing proseso ng pagsasalin ng mga kaisipan, emosyon at kultura. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtapos ng pagbahagi ng aming kagrupo sa kanilang parte, maaari na tayong dumako sa kung paano tinalakay ng author ang gawaing pagsasalin o ano ang halaga ng pagsasalin. So simulan natin sa bahagi kung paano nga ba tinalakay ang gawaing pagsasalin batay sa mga sumusunod na paksa na aking unang ibabahagi. Ang una ay ang intro ng hinggil sa pagsasalin, pangalawa laban sa literal na pagsasalin, pangatlo, dalubhasa sa dalawang wika, at ang panghuli naman ay dagdag bawas. So, sa mga parting ito, tatalakayin ko o ibabahagi ko kung paano nga ba ng author tinalakay ang pagsasalin na ito. Base sa pagsusuri ng mga akda ni John Dryden hinggil sa pagsasalin, lumalabas na may malalim siyang pangunawa sa kahalagahan ng pagsasalin sa pag-unlad ng panitikan at kultura.
Ayon din kay Dryden, hindi lamang simpleng salin ng teksto ang layunin ng pagsasalin, kundi ang paghahanap ng katumbas na kahulugan at damdamin na ipinahahayag ng orihinal na teksto. Ipinapahayag niya dito na hindi sapat na isalin lamang ang mga salita. Dapat ding isaalang-alang ang kultura at konteksto ng orihinal na wika upang makuha ang tunay na diwa ng akda. Ngayon, dumako na tayo sa literal na pagsasalin. Ipinakita ni Dryden na hindi lahat ng orihinal na salita ay dapat isalin ng literal. Dapat ding isaalang-alang ang pagiging natural at pang-unawa ng mambabasa sa wikang isasalinan. Ipinahahayag niya dito o itinatalakay niya dito sa isang teksto sa ibang wika, mahalaga na isaalang-alang ang mga tagasalin ang iniisip ng orihinal na may akda at ang kanyang sariling salita. Dapat din siyang humanap ng mga salitang katumbas sa bawat isa sa ibang wika. Kailangan din niya sumunod sa tamang sukat at tugma ng orihinal na teksto. Ang pagtugma sa sukat at tugma ay mahirap gawin sa literal na pagsasalin. Kaya't nag-udyok ito kina John Denham and Mr. Coley na maghanap ng ibang paraan upang maipalabas ang mga gawang ito sa sarili nating wika. Ang kanilang ginawa ay tinawag na imitasyon ng isa sa kanila. Halimbawa, sa pagsasalin ng isang aklat o aklat na ginagawa ng isang manunulat mula sa English patungo sa Filipino, kailangan isalin ng eksakto ang bawat salita. Mahalaga ring magkaroon ng pangunawa at natural na dating sa mga mambabasa. Ang pangalawa naman ay dalubhasa sa dalawang wika. Ipinakita ni Dryden na ang tagasalin ay dapat may malalim na kaalaman sa dalawang wika upang maipahayag ng wasto ang diwa ng orihinal na akda. Ayon sa kanya dito, hindi basta-basta ang pagiging isang magaling na tagasalin ng tula. Dapat hindi lang magaling sa sining ng pagsasalin, kundi dapat rin ay may malalim na kaalaman sa wika ng orihinal na akda at sa sariling wika. Ipinapakita niya na ang isang henyo sa pagsasalin ay dapat may kakayahang ipahayag ang kahulugan at damdamin ng author ng tula sa paraang mauunawaan ng mga mambabasa. At ayon din kay Dryden, hindi makatarungan na limitahan ang tagasalin sa mga literal na salin lamang ng mga salita ng author. Ang mahalaga ay maintindihan ng tagasalin ang kahulugan at pag-ira ng espiritu ng orihinal na akda. At ito ang halimbawa ng mga ito. Kung isasalin ang isang tula mula sa Espanyol patungo sa Ingles, mahalaga na hindi lamang alam ng tagasalin ang mga salita, kundi pati na rin ang kultura at kahulugan sa likod ng mga ito. At ang panghuli, dagdag bawas. Ipinapakita ni Dryden na maaaring magdagdag o magbawas ng mga salita o detalye sa pagsasalin. Ngunit dapat itong gawin ng may kabatiran at layunin. Halimbawa na dito sa pagsasalin ng isang maikling kwento, maaaring magdagdag ng mga detalye upang mas maintindihan ng bagong mambabasa ang konteksto ng kwento. Sa paraang ito, maaari kang magdagdag or magbawas sa mga isasalin or akda na ibibigay mo sa mga mambabasa. So yun, dumako naman tayo sa problema ng modernong wika. Problema ng modernong wika. Tinutukoy niya ang mga problema ng modernong wika na dapat isaalang-alang ng tagasalin tulad ng pagbabago sa kahulugan ng mga salita at pangungusap sa paglipas ng panahon. Ang lahat ng modernong wika ay higit na maraming mga pantukoy at panghalip bukod sa mga senyas para sa pamamanahon at mga kaso at ibang barbaridad na pinagsandigan ng ating pangungusap bunga ng mga kahinaan ng ating mga ninuno. Itinakwil nila ang mga senyas na katulad ng sa atin, tinagpas ang lahat ng mga pantukoy na hindi kailangan, pinuunawa sa isang salita, at ang naipapahayag lamang natin sa kapwa. Ang isang dahilan kung bakit hindi natin kayang magsulat ng kasing ibig na nagawa nila. Dito, sa problema ng modernong wika, ang wika ay habang at naglalakbay din. Kaya nakikita ni Dryden ang mga hamon ng modernong wika
sa pagsasalin dahil sa patuloy na pag-unlad ng pagbabago nito. Layunin niyang suriin at labanan ang mga problemang dulot ng modernisasyon sa wika upang mapanatili ang kalidad ng kabuuan ng mga pagsasalin. Next ay muling pagbuhay sa luma. Sa muling pagbuhay sa luma, ipinakita ni Dryden na mahalaga ang muling pagbuhay ng mga ito upang hindi malimutan ang kanilang kahalagahan at mensahe sa kasulukuyang panahon. Halimbawa narito ay ang pagsasalin ng mga klasikong tula, nobela at ibibigay daan sa mga bagong henerasyon na mauunawaan at ma-appreciate ang mga ito. Nais si Dryden dito na sa paglipas ng panahon, maraming mga wika ang nadadagdag sa atin at nagbabago. Gusto ni Dryden na sa kanilang katalinuhan, ang pagsasalin ay maalala muli. At ang tradisyonal na gawain ng pagsasalin ay magamit muli hanggang sa pag-unlad ng ating wika at sa pagsasalin. Next ay huwarang tagasali. Sa konsepto ng huwarang tagasali, pinapakita ni Dryden ang tagasalin ay dapat may kasanayang hindi lamang sa wikang isinasali, kundi pati na rin sa sining ng pagsasali. Halimbawa narito, ang isang huwarang tagasalin ay hindi lamang marunong sa wikang isinasali, kundi may kaalaman din sa mga teknik at estilo ng pagsasalin upang masiguro ang kahusayan at katumpakan ng pagsasalin na may akda. Dito, gusto ni Dryden dito na ang isang magsasalin sa kabilang wika ay kailangan may alam din sa pagsining. Sa sining, para mas maayos at mapanatili ang ideya ng kanyang isinisali. Ang isang huwarang tagasalin ang tinuturo ni Dryden, ang isang individual na may matatag na kaalaman sa wika at panitikan ng orihinal na pagsasalin sa wika. Kinakailangan magkaroon ng malalim pang-unawa sa kultura at konsepto ng teksto na isisalin sa pagbigay buhay sa orihinal na kadaman sa pamamagitan ng pagsasalin. Mahalaga yung sinabi ni Dryden sa mga huwarang tagasalin. Next slide po. Next po. Ayun. Ayon kay Dryden, o isang kilalang makata at kritiko ng panahon ng restorasyon sa Inglaterra, ang gawaing pagsasali ay napakahalaga sa mga mababasa at tagapakinig at mahalaga din sa mundo ng panitikan at kultura. Sa pananaw ni Dryden, ang pagsasali ay isang kahalagahan sa pag-unlad at ng panitikan at pagpapalaganap ng kultura. Sinasabi niya na sa pamamagitan ng pagsasalin ang mga obra at ideya mula sa iba't ibang kultura at wika ay maaaring maipahayag at maipakalat sa mas malawak na mga mambabasa at tagapakinig. Ipinahayag niya din niya ang paniniwala na ang mahusay na pagsasalin ay dapat magbibigay diin sa pagpapalit sa anyo at estilo ng orihinal na teksto upang masangkapan ang sariling kultura at karanasan ng mambabasa sa pagsasalin. So yun yung sa sinabi ni Dryden, sa madaling salita, para kay Dryden, dahil sa pagsasalin ay isang paraan ng papalagan at kultura at panitikan na nagbubukas ng mga pinto para sa mga tao upang mas maunawaan at mas lalong mapahalagahan ang mga ideya at sining mula sa iba't ibang bahagi nito. Sa pamamagitan ng pagsasalin, mas maraming taong makaintindi at mas lalaganap pa ito kung anong istorya o wika na kanyang sinasabi. Ngayon naman isasagutin natin ang katanungan na ano ang naging paliwanag naman niya ni Dryden ng kanyang teorya o pag-iisip hinggil sa pagsasali. Una, upang maipahayag niya ang sarili ng may katarungan at na mahigit na sigla na waring isinulat niya ang isang orihinal, kailangang lubusan niyang nauunawaan ang henyo at kahulugan ng kanyang author, ang kalikasan ng paksa at ang mga pangangailangan ng sining o paksang tinatalakay. Sa madaling sabi, dapat ay alamin muna ng magsasalin ang konteksto ng isang pangungusap o ng kanyang isasaling teksto upang hindi man niya maisalin ng salita sa salita ang isang teksto ay maipapahayag pa rin niya ang nais iparating ng orihinal na author.
Sumunod ang isang tagasalin na makasusulat sa paraang may puwersa o espiritu ng isang orihinal ay hindi dapat kailanman magpalumagak sa mga salita ng kanyang author. Gaya nga ng sabi ko kanina, subalit hindi sa lahat ng oras ay masasalin natin ng salita sa salita ang ilan sa mga teksto o pangungusap, hindi ibig sabihin ay hindi na natin kayang ipahayag ang nais iparating ng orihinal na author. So, dito naman sinasabi na hindi na maaari siyang maglakbay sa labas ng salita na ginamit ng orihinal na author para maparating ang sarili niyang salin, maparating ang sarili niyang opinyon o pahayag ukol sa kanyang tekstong sinusubukang isalin. Bukod sa sinabi ni Binibining Sanggalang ayon sa tanong na ano ang naging paliwanag naman niya sa kanyang teorya o pag-iisip hinggil sa pagsasalin. Maraming sinaunang salita ang nais niyang buhayin dahil sa mga tunog at halaga nito na maidudulot sa mga makakabasa at mag-aaral nito. Ninanais ni John Dryden na maparami pa ang maisalin ng mga sinaunang salita gawa ng halaga at tunog nito, na maaaring makinabang ang makabagong magbabasa at mag-aaral nito. Ang kanyang paraan ng pagsasalita sa ibang wika ay hindi nalalayo sa orihinal na kahulugan, kahit ang mga salita na hindi maisasalin sa ibang wika ay nabibigyan ng karampatang kahulugan sa wikang pagsasalin nito. Kung bibigyan pansin, di ganon karami ang mga eksperto sa pagsasalin ng sinaunang panahon, ngunit base sa teorya ni John Dryden, nabibigyan kasing kahulugan na ang mga salitang kadalasan ay walang kasing katumbas sa ibang wika, na kung saan isang malaking bagay para sa mga mambabasa. Ang teorya ni John Dryden sa panitikan ay maaaring isalin sa Pilipino sa pamamagitan ng pagtutok sa kanyang mga konsepto at prinsipyo at pagpapalit ng mga ito sa wikang Filipino. Halimbawa, ang kanyang pananaw sa poetic justice o ang pagkakaroon ng tamang paglutas sa mga suliranin sa isang akda ay maaaring ipaliwanag sa Pilipino bilang pagbibigay ng angkop na parusa o gantimpala sa mga karakter base sa kanilang mga gawa at desisyon. Isang halimbawa ng kanyang teorya ay makikita sa kanyang dula na All for Love. Sa dula ay pinakita ni Dryden ang katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat na parusa sa mga karakter ayon sa kanilang mga kilos at desisyon. Halimbawa, sa pagtatapos ng dula, si Mark Antony ay nagtatangkang magpakamatay upang sumunod sa kanyang asawa na si Cleopatra. Bagaman ito ay isang trahedya, ipinakita ni Dryden ang poetic justice sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaparusahan sa kanyang kalaban na si Octavius Caesar, na sa huli ay natupad ang kanyang ambisyon ngunit nawalan ng kasiyahan at pag-ibig sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagsasalin sa Pilipino ng konsepto at halimbawa mula sa akda ni Dryden, mas maintindihan ng mga mambabasa ang kanyang mga ideya at kahalagahan sa panitikan. Ayan. Ayon kay Dryden, salamat sa pakikinig.